Papa, Ate, tulungan niyo ako. Ngayon, basta mapatay siya, ang mana ng mama niya ay magiging atin lahat. Talaga bang dahilan sa ampon? Sasaktan mo ang sarili mong anak? Ampon? Si Mengmeng ay hindi ampon. Si Mengmeng ay anak ko at ang panganay mong tita. Tunay namin siyang anak. Hindi ako magkapaniwala na niloko mo si Mama. Huwag kang mag-alala, mahal kong kapatid. Dadaling ka namin ngayon kasama ng mama mo at ng dalawang kuya mo para magsama-sama kayo. Ang aksidente ng panganay nating kuya na naging baldado, ang malaking nakamatay ng pangalawa, at ang biglang pagkakasakit ni Mama hanggang sa pagkamatay niya. Lahat pala gawa ninyo. Ano ngayon kung alam mo na lahat? Huli na ang lahat! Ako, si Lezineng, ay nanunumpa sa langit kung mabibigyan ako na sa pagkakataon. Ipaghihiganti ko si Mama at ang mga kuya ko. Grabe naman tong bida. Alungkot ang buhay niya. Kung ako siya, hindi ko kakayanin. Kailangan mo to parang huling hangarin ni Lezineng bago siya namatay para makabalik ka sa tunay na mundo. Hindi ko akala isang biro lang ang magpapalo sa akin sa loob ng nobela. Kailangan pang baguhin ang kapalaran ng isang karakter. Kung hindi ko magawa, hindi ako makabalik sa totoong mundo. Baka nga nasiraan na siya ng bait. Kapatid, huwag ka namang masyadong kabahan. Alam kong nahirapan ka na sa labas. Pero huwag ka mag-alala. Nandito sina mama at mga kuya natin. Babayaran ka nila ng maayos. Napasok ko sa katawan ng babaeng bida nung araw na inangkin siya pabalik ng pamilya Lee. Ang malambing ng pangalang kuya talaga ang marunong magpaalam sa akin. Sino nagsasalita? Pagbalik natin sa pamilya Lee, kailangan gamitin ng palabas ng peking anak. Kailangan gumamit ng pagpapasakit na taktika. Sa buong paglalakbay na ito, hindi nagsasalita ang kapatid ko buong panahon. Baka ang narinig ko ay ang tinig ng kanyang puso. Ang buong pamilya ninyo, wala kayong utak, inaglalaroan kayo ng peke niyo anak na parang unggoy, paikot-ikot. Anong paraan ang gagamitin ko para mapagtanto ninyo na si Leming ay gustong kitilin ang buhay ng buong pamilya ninyo? Gusto niyong patayin buong pamilya natin? Gusto niyong patayin buong pamilya natin? Kuya, anong sinasabi mo? Wala naman, nagkamali ka lang ng dinig. Ang weird talaga. Naririnig ko palang iniisip ng kapatid ko. At pati sabi niya, si Mengmeng daw ay gusto niyang patayin tayong lahat sa pamilya. Ano ba talaga nangyayari? Ma, ito na si Zining. Ito ang tinatawag kong mura kong ina. Zining, ang mabuti anak ni Mama. Mabuti nang kabalik ka na. Halika, umupo ka muna at magkwento. Ginang, masama nangyari. Ayan na. Dumating ang palabas ni Leming na papapakasakit. Nagdadabog si Senyorita. Isang araw na siyang hindi kumakain at ngayon na siya nahimatay. Bilisan ninyo, tawagin na ng doktor ng pamilya. Para may pagkitang tapang niya sa akin. Si Leming ginamit pa ang ganitong paraan. Mamaya, kung hindi ako aarte ng kaunti, gagampanan ko ng kontrabida para papalisin ako ng pamilyang Lee. At nang sa huli, hindi ako mamatay ng walang kapayapaan. Itong batang to, kakauwi lang niya, pero gusto niya nang tumakas. Zining, ano yung sinasabi mo kanina? Ha? Wala naman akong sinabi Nakakawa talaga si Mama. Pinag-alaga pa ng asawa niyang manulokong anak sa labas nito. Pero si Leming, matagal niya alam ang totoo. Siguro sa likod, kinukutya pa siya. Anak sa labas?
Anak sa labas? Parang hindi narinig ng katulong sinabi ni Zining. Ibig bang sabihin, nung narinig ko kanina, isip niya pala yun? Totoo kayo yung sinabi niyo anak sa labas? Si Limeng ay anak sa labas ni Papa? Mukhang totoo nga. Sinabi ni Zining sa daan na gagamitin ni Mengmeng ang pagpapahirap sa sarili at nagkatotoo nga. Totoo man o hindi, kailangan ko imbestigahan ito. Ano pang tinatayo mo dyan? Bilis naman tawagan ng family doctor. Madam, hinimatay na si Miss. Hindi mo ba siya pupuntahan? May doktor naman dyan. Ano pang magagawa ko roon? Alam niyang darating si Zining ngayon. Pero nagawa pa rin niya mag-inarte. Ano kayang pakana niya? Bakit parang iba ito sa takbo ng nobela? Hindi ba dapat iiwan ako para bisitahin si Limeng? Akala ko nga hindi nila ko papansinin tapos ako'y aalis na lang ng kusa. Zining, sa mga nagkaraang taon, malaging pagkukulo ni Mama sa'yo. Itong pulseras na ito, gawin mo lang ito ng regalo ni Mama sa unang pagkikita natin. Wala kang pagkukulan sa akin. Zining, ito naman ang sasakyang inihanda ko para sa'yo. Tignan mo kung magugustuhan mo. Meron ka ng mama at mga kuya na nagmamahal sa'yo. Hindi mo na kailangan maghirap ulit. Pinigay agad ang sumamahal sa sakyan ng milyon ang halaga. Hindi ko kaya totoo pala. Hindi na ako mahihirapan. Salamat Mama. Salamat Kuya. Ma, ang kwarto ni Zining, pinahanda ko na. Buong araw siya nagbibiyahe ngayon. Talagang nakakapagod din. Hayaan muna natin siya magpahinga. Senyorita, gumising na po kayo. Inihanda na po ni Madam ang hapunan. Pinapatawag ka na niya. Ang gwapo ng lalaking to. Kung hindi lang ako ginising, kung hindi lang talaga, kakainin ko na sana siya ng buo. Halika, Zining. Umupo ka sa tabi ni Mama. Tama nga, isang batang lumaki sa probinsya. Walang kaalaman ang nagagandahang asal. Hindi man lang marunong bumate. Si Zining kasi, kaninang umaga pa siya nakabalik. Ngayon ka lang dumating, isang buong araw nang lumipas. Ngayon wala ba siya pinuntahan? Ngayon wala nakita ang bata. Tapos gusto mo pa siyang bumati sa'yo? Anong karapatang sabihin yan? Itong bata na to, karaniwan ay sobrang lambing sa akin. Hinayaan akong sinupalpal. Zining, kumain ka pa. Mama, ngayon ko rin napagtanto, ang sama ko palang anak. Hindi ko dapat ginawa yung pagpapagutom sa sarili ko. Muntik ko na hindi makita ang pagbabalik ni Bunso. Tingnan mo, nakabalik naman ako sa tamang oras. Ayan na nga yung babaeng tuso. Kung gusto mo mag-inarte, bakit ka pa na dito kumakain? Bumalik at magpahinga. Ma, sabi ko nga, hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, makikisama akong mabuti kay Bunso. Alam ng tusang babaeng yan na hindi oobrang drama niya. Kaya ngayon naman, gusto niyang galitin ako sa harap ng lahat para mukha akong masama sa pamilya. Pero hindi ko siya pagbibigyan. Zining, kapatid, kakabalik mo lang mula sa probinsya. Baka hindi ka pa pamilya sa bahay na ito. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako. Tutulungan kita. Sasabihin ko sa'yo lahat. Salamat, ate. Paikot na insulto yun. Tinawag niya kong mangmang na taga-bundok. Ikaw nga itong peking mayaman. Paano nga nagagawang masalita ng ganyan? Sige na, tama na. Nagkita na kayo. Bumalik at magpahinga. Ma, hindi kaya yung nahimatay ka kanina? Kunwari lang?
Ayan na, kumagat ng si Nimeng. Magmamamakawang na naman yan. At si Rizen na walang kwentang ama, ako na naman mararamdaman. Hindi magtatagal, siguradong magagalit siya at ako na naman sisingin. Zineng, huwag kang mag-alala. Habang nandito pa si Mama sa bahay na ito, hindi ko kailanman hahayaan apin ka ng kahit sino. Si Mengmeng kanina, halos himatayin na siya. Ikaw bilang ina, ni hindi mo siya tinignan. Matagal na siyang nasasaktan sa loob. Paano mo nagawang maging ganyan kalupit? Ngayon pa na bumalik ang anak ko. Kung hindi ko siya sasamahan, gusto mong samahan ko siya? Alam mo, uuwi si Zenny ngayong araw. Pero nagkukunan pa siyang mahimatay. Ano ngayon? Gusto mong para sa isang ampol lang na tulad niya? Palayasin ko bang tunay kong anak mula sa bahay na ito? Isa lang siyang batang lumaki sa probinsya. Walang kahit katiting na ugali o disiplina. Ang pag-uwi niya dito sa atin ay isa ng malaking biyaya para sa kanya. Paano naman niya magagawa na ihambing ang sarili niya kay Mengmeng na lumaki sa tabi natin? At ano naman ang hindi niya maihambing? Si Mengmeng, mula pagkabata hanggang ngayon, ay huwaran ng dalagang galing sa mayayamang pamilya. Pero siya, wala siyang magandang asal, bastos at walang pinag-aralan. Puro amoy probinsya sa katawan. Paano siya maihahambing? Diyos ko, ang galing talaga ni Mama bilang anak ng pamilya Lin. Kung hindi lang dahil sa walang kwentang si Papa, malamang isa na siyang matagumpay na babae ngayon. Sa getong lakas ng presensya, siguro kaya talaga ng kahit sinong lalaki sa negosyo. Listen, si Zina ay ako mismo nagdala sa sinapupunan ng 10 buwan. At ngayon sa wakas, makabalik niya siya sa tabi ko. Hindi ko papayagan na insultuhin mo siya. Kung ayaw mong tanggapin anak mong ito, maghiwalay na lang tayo. Ano? Maghiwalay? Hindi pa siya makipaghiwalay, iniisip pa niya kung paano gagamitin ang pera ng pamilya Lin para po ng kakulangan sa kumpanya. Naghihintay pa si Lim yung nagkuha ng malaking dote mula kay Mama para ikasa sa pangalan na anak ng pamilya Shen. Ay nako, asawa ko. Huwag ka na magalit. Nasabi ko lang yun dahil baka sumama ang loob niya. Kaya ko nasabi ang masasakit na salita. Si Zining naman ay anak ko rin siya. Paano ko siya hindi mamahalin? Huwag na natin pag-usapan ang paghihiwalay. Huwag mo nang bagitin yan muli. Tayo'y bilang mag-asawa, pinagdaanan ng unos ng 10 taon. Hindi rin madali. Huwag nating sirain ang lahat dahil lang sa malit na bagay. Huwag tayong mag-away dahil dito. Nakakakabigla naman na nasabi niyang ganon. Pero kung hindi dahil sa pagkakasabot niya sa karelasyon niya noon, na nagkunwaring bayani at nagligtas ng babae na natagpong palilan kay Mama nung pinapainom siya ng gamot at nagganap ang bagay na hindi na dapat mabaliktad, ni sana mapasama si Mama at pakas na sa kanya. Pagtatanghal, pagpapainom ng gamot. Mama, ayos ka lang ba? Bilis! Tumawag kayo ng doktor! Papa? Hindi pa dumating ang pera ng pamilya Lin, kaya magtiis pa tayo. Nakakainis ng basura. Pinaralinap ang magandang mama ko ng ganun. Ginawa siyang ganyan. Baka may pagawa ko sa kanya ng leksyon. Mahilig siyang lumabas ng bahay, hindi ba? Bibigyan ko siya ng 5, 6, 7 o 8 na kakatan ng babae. Pabikitan ko siya hanggang sa mapagod. Bata pa siya. Ano bang iniisip niya palagi? Kailangan ko mag-isip ng paraan para makadistract, para malis ang atensyon ni Mengmeng. Zineng, lalabas tayo ng kaunti para maglakad-lakad. Hayaan muna natin magpahinga si Mama ng maayos. Ano? Tara na. Hello, Mr. Fu! Mr. Fu. Kuya, sino yun? Ang engrande naman ang pagpasok niya. Galing siya sa pinakamayamang pamilya sa Beijing, si Lord Fujiu ng pamilya Fu. Lahat sila ay umaasa sa kanyang koneksyon para kumita. Sinasabing si Lord Fuji ay hindi interesado sa babae, pero hindi malinaw kung hindi siya interesado o baka gusto niya sa lalaki. Tingnan mo kung sinong nasa harap. Mr. Fu, ang nasa harapan natin ay si Li Chen at ang pamilya Li, kasama niyang kapatid niyang babae. Tingnan ang kanyang pangangatawan. Hindi naman mukhang may problema sa lalaki. Baka gusto niya ng lalaki. Zineng, paano kung bumalik na lang tayo sa bahay? Kung magtatagal pa tayo dito, baka masangkot pa ang ama mo sa gulo. Ang dakilang lalaki nito, hindi basta-basta. Ang pamilya natin ang pwedeng gawa ng gulo. Tayo na.
Ang lalaking ito, siya yung nagkita ko sa panaginip. Ang gwapo niya. Ang gwapo niya, pero sa huli ay namatay sa di inaasang paraan. Nakakulungkot nga. Bunso, kilala siya bilang matinding tao. Isang pitik lang ng daliri niya. Pwede niyang pabagsakin ang pamilya natin. Pwede bang tigilan mo ng kakaisip? Di na kaya ng puso ni kuya yan. Bunso, ito nga pala si Mr. Fujiu. Mr. Fujiu. Hindi ko naman siya nakikita nagsasalita. Pero naririnig ko siya nagsalita. Ibig bang sabihin, ang naririnig ko ay ang kanyang tinig sa puso. Sabi niya, mamamatay ako. Mr. Lee, ito ay si... Mr. Ju, ito ang aking nakakabatang kapatid na si Lee Zining. Naiwan siya sa probinsya at kamakailan lang nahanap muli. Lee Zining. Hoy. Kapag nakita mo si Mr. Fujio, lumayo ka na lang. Bakit naman? Sinasabing walang awa at napakatalino ni Mr. Fu. Nung nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya Fu, sa edad na 18, nakuha niya ang posisyon ng pinuno ng pamilya laban sa lahat. Sinasabi nila, ang buong unang sangay ng pamilya nila ay pinalaya sa ibang bansa at ang nag-iisang anak sa ikalawang sangay ay pinutulan pa ng mga binte. Delikado ang taong ito, kaya huwag kang lumapit. Ma, bakit hindi pa dumarating ang kapatid ko? Pinapahintay niya kami ng marami. Lahat kami nag-aabang. Kitang-kita na bata para sa probinsya. Walang asal at disiplina. Mama! Zining, napagod ka ba sa laro? Hindi naman, pero parang naiinis ako. Umaga pa lang, naririnig ko ng palakpak ng manok. Akala mo pa nga, ilang balahibo lang, magiging phoenix na. Sinasabi ko sa'yo, kapag pinagalit mo ako, bubunutin ko lahat ng balahibo mo. Kahit isang gibla walang matitira, para hindi ka na makarap sa tao. Ikaw? Zining, hindi pa tayo tapos. Yang mga mata niya, parang gusto niya ko lamunin ng buo. Dati, iniisip ko na si Mengmeng ay maamo at magalang. Pag nakikita ko siya, parang nasa TV drama ang itsura niya bilang masamang babaeng karakter. Kahapon, narinig ko pa kay Zining, ang dati kong inaalagaan ni si Mengmeng, hindi pala siyang adoptive daughter na dinala ni Papa mula sa welfare home, kundi siya palang anak ni Papa sa labas. Sige, gawin mo na dapat mong gawin. Ma, Zining, dadalhin ka ni Mama sa paglibo sa hardin. Gusto ko rin sumama. Hindi pwede. Kailangan kong man humingi ng tulong kay Mama bago magpatuloy. Huwag nang pag-usapan kayaman ng pamilya Lin. Kahit ang sa pamilya Lee, wala akong bahagi. Si Zining, mas maganda pa kasi sa mga bulaklak na ito. Ching yan! Hindi kayang babaeng ito ay maibig ng amang salbahe. Silimingat siya, parang parehong moldy lang. At ang nakihalo na si Lizen ay ang panganay na hipag. Jing yan! Ilang araw na nakalipas, si Memeng ay nawala ng malay. Hindi ka malang dumalaw. Ngayon, nakita ko si Memeng na sobrang payat. Kahit isang hipag na tulad ko, ay maiyak sa awa. Ganun ba? Bakit hindi ko nakita? Si Memeng ay pinalaki mo naman. Ngayon, dumating yung tunay na anak. Ay nilalait mo naman ang ampon. Dumating ka pare pagtanggal ng tunay mo anak. Gusto mo silang relasyon namin ni Mama. Tingnan mo kung paano kita patatalsikin. Hipag. Ang malasakit mo kay Mengmeng. Kung hindi ko alam, iisipin ko pa na si Mengmeng, hindi ko ampon. Kunit tunay mong anak. Paano naman magiging anak ko si Mengmeng? Nag-alala ako baka masyado kang papanig at mapag-usapan ng mga tao. Sabihin nila ang pamilyang Lee ay hindi marang tumanggap ng ampon. Hipag. Pero lang naman yon. Ba't ka naman masyadong seryoso? Ito bang anak mong dinala pa uwi? Maganda nga siya. Pero mukhang kulang sa disiplina. Mama! Kuya! Itong Ale, sino siya? Siya. Ang asawa na inyong mga tiyuhin. Ang iyong tiyahing babae. Ha? Tita ko pala siya? Ang suot niya, parang lawin na makulay. Pangit tingnan. Ikaw talaga probisyon ng bata. Walang modo. Anong nangyayari dito? Dumating ako para bisitahin si Zining. Pero mukhang ayaw niya sa akin. Sinabihan pa kung mukha kong lawing. Lee Zining, ang tita mo'y mabuting loob na bibisita. Tapos nilalait mo pa? Ikaw!
Lizen, ako bang asawa mo? O siya? Para sa kanya, nagawa mo saktan ng anak ko? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Mama, huwag mong sisihin si Papa at si Tita. Tingnan mo si Mingming. Ang laki ng pagkakawal niya kay Tita. Kung hindi mo alam, iisipin mo pa nga na sila isang buong pamilya. Tanga ka! Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Patayin kita ngayon! Papa! Lizen, nandito ako. Subukan mo na saktan ng anak ko. Hipag, siya ang asawa mo. Bakit mo siya nagawang saktan? Kung atakihin mo si Zining, hindi ko magdadalawang isip na makipaglaban sa inyo. Talaga? Halika, dadalhin kita sa ospital para silipin ang sugat. Mama, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nakakapagod lang. Ikaw ha, huminga ka na kasama si Kuya at magpahinga. Tara na. Mas mabuti kung mabilis tayo. Maghanap ng parang para makiwalay kay Lizen. Palabasin siyang walang tagay na ari-arian. Sa lahat ng mga bagay na nandito, wala ba yung gusto mo? Kuya, gusto kong maglakad-lakad. Pasensya na. Walang anuman. Miss Lee, kasama mo ba si kuya mo sa auction? Kilala mo ako? Ikaw ay... Mula ako sa pamilyang Fu. Si Fu yun. Fu yun? Siyang Fu yun sa libro? Ang pinagpila ng mga pa ni Fuji? Isa siyang malagang tauhan na naguro ng kapawakan sa pamilyang Fu sa kwento. Ah, si Mr. Fu pala. Pasensya na. Matagal na akong lumabas. Sigurado ako nag-alala ng kuya ko. Uuwi na ako. Paalam, Mr. Fu. Kung alam ko lang kung makikita ko si Fu yan, dapat nanatili lang ako sa auction kasamang kuya ko. Ngayon, lahat ng tao ay naroon sa auction. Wala namang makikita sa akin. Grabe, para akong tinawag ng langit at lupa, pero walang sumasagot. Miss Lee, bakit ka nagmamadali? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Huwag mong pakialaman kung ayaw mo. Paano mo hihigitan kung makikialam ako? Paano mo hihigitan kung makikialam ako? Kuya, isa lang itong babae. Kung gusto mo siya, sabihin mo lang at ipapasa ko sa'yo bilang kapatid. Hindi na kailangan magalit ng sobra. Bakit kailangan mo maging ganito kamatindi? Bumalik ka na sa pamilyang Fu. Kung mangyayari pa to, hindi ko matitiyak kung ang isa mo pang binti ay mananakit. Siguro, masyado akong matindi kanina, kaya natakot siya. Pero... Ang kulay niya, ang mukha, ang baywang. Ang lalaking ito na perpekto. Sayang lang, hindi siya sa akin. Ganito ka perpekto na lalaki, kahit hindi sa akin, kundi sa ibang lalaki. Sobrang sakit sa puso. Si Mr. Fu ay isang bayani sa pagliligtas ng babae. Di man lang nagsabi ng damdamin upang makuha ang puso ni Miss Lee. Ano ba itong palabas na ito? Nagpapalit na ba ng mukha? Mr. Fujiyu, tapos ng auction, mag-alala ang kuya ko kung hindi niya ako makita. Tungkol sa nangyari ngayon, muli, maraming salamat sa inyo. Itong kasama ni Fuji, si Go Yuan. Hindi kayo makasama sila. Mga mayamang naglalaro ng sobra. Mr. Fu, bukas, pupunta ka sa abroad para sa business trip. Opo. Ikaw lang ba ang pupunta? Ha?
Puchi, gusto ko ito. Gusto ko rin dito. Gusto mo ba? Gusto. Lahat ng yan ay sa'yo. Puchi. Di Sining, ikaw mismo nagpapakita ng kagustuhan. Huwag kang iiyak. Hindi ko kaya nagkaroon ko ng erotikong panaginip at kasama pa si Puchi. Aba, kung hindi na nagkatis ang maliit na tsaa, sa wakas, lilipat na ba siya laban sa akin? Ninakaw niya palang pagseras na regalo ng mama. Sayang naman na, Limeng. Upang pigilan ka, matagal ko nang pinalitan lahat ng gamit sa kwarto ng mga peke. Ano man ang plano mo, nakatagda ng mapalpak ka sa huli. Mama, inumin mo ito. Ito yung handog ng family doctor para sa iyong bitamina. Nag-effort ka pa talaga. Ito talaga hindi bitamina. Ito ay gamot ng papapasigla sa isip. Kung iinim mo ito ng taong normal ang isip, magiging bob at magkakademensya siya. Mama, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Medyo nahihilo lang. Hindi makahawak ng maayos ng kamay ko. Buti na lang at hindi nainom ni Mama. Si Limeng at pinalitan ng mga bitamina ng Mama ng gamot para sa sakit sa isip. Kaya sa huli, si Mama ay naging baliw. Sumakit ang isip na matay. Mama, lahat ay kasalanan ko. Ibibigay ko itong bago sa iyo. Hindi na kailangan. Wala akong sakit. At hindi ko rin kailangan ng anumang gamot. Ate, dati ako nagtrabaho sa butika, kaya may alam ako sa gamot. Baka hindi nila ipakita mo sa akin ng mga tableta at bibigyan kita ng tamang gamot para kay Mama. Hindi na kailangan. Nagtatrabaho ko sa butika, pero paano mo mapapantayan ang profesional na kalaman ng family doctor? Ma, kung wala ka ng problema, uuwi lang ko para magpahinga. Hindi na kita aabalahin. Habang nandito ako, walang sino man makagagawa ng masama kay Mama. Madam, may dalang pamilya ba ng imbitasyon para sa inyo at sa inyong anak na babae upang dumalo sa isang salo-salo bukas ng gabi? Ang bay na ito, si Bayaw, ang naging kasintahan na nakakatandang kapatid ng isang pagkakataon habang naglalakad sila sa kalsada. Halos mabangga siya ng sasakyan. Nakita ito na nakakatandang kapatid at itinulak siya palayo. Niligtas siya na naging dahilan upang mapinsalan parehong binte. Ano? Pero ang aksidente ngayon ay hindi naman talaga aksidente. Si Bayaw, kasama ang ama ko at ang kay anak na sa labas na si Lucian ay nagsabotan para saktan si Kuya. Ang layunin nila ay mapang mga shares ng kumpanya ni Kuya. Hindi ko akalain na si Lucian pala ay anak din sa labas ni Lian. Hindi ko man hayang malilang si Lian at mawala ng mga binti. Ma! Pagod ka na siguro sa biyahe. Ilang araw ka ba mapapahinga ngayon sa bahay? Makakapagpahinga na ako ng ilang araw ngayon.
Ito bang nakakabata kong kapatid? Kuya, kumusta? Kakarating ko lang, parang may narinig ako na pinaplano ni Yaw Yaw at Linshun kung paano ako sasaktan at aagawin ang mga shares ng kumpanya ko. Si Bunso bang nagsabi nun? Si Kuya mataas at gwapo. Matulat matatag sa kilos, sayang kung mauwi lang siya sa wheelchair. Bumalik ka dito para dumalo sa salo-salo ng pamilyang Bay, hindi ba? Tama, natanggap ko ang imbitasyon mula sa Bay upang dumalo sa kanilang salo-salo. Kailangan talagang pumunta sa salo-salo nito. Susubukan ni Bayaw na nilangin si Kuya para paniwala ni Kuya na gusto rin siya ni Bayaw. At maging lubos na tapat siya sa kanya, kailangan ko ilanta si Bayaw ang totoong mukha ng babaeng nagpanggap na inosente. Hindi ako maniniwala kay Bayaw. Palagi na lang niya ako niloloko. Ang ganda mo ngayon na. Uminom ka pa. Kumain ka pa ng marami. Mrs. Bay. Uy, Jing yan, dumating na kayo. Ha? Ito ay si... itong tunay ko anak ng babae, si Lizzie Ning. Noong bata pa siya, nawala siya ng aksidente. Ngayon ko lang siya natagpuan. Huwag mo nang sabihin, ang batang ito ay kamukha ng bata ka pa. Talagang kamukha mo siya. Pero ang aura niya, kung ikukumpara sa kabataan mo, malayo pa siya roon. Matandang babae, gumagawa ng away. Hindi ko papayagan ng pakasalan ng Kuya si Bayaw. Bakit gusto ni Kuya si Bayaw? Dahil ba nung bata pa siya, napakagandang tingin ni Kuya para isang babae. Pinagtitripan siya ng kapwa bata. Tinulungan siya ni Bayaw. Pinalayo ang mga naaati kay Kuya. Kaya tinitinan siya ni Kuya bilang unang pag-ibig. Jing yan, ngayon, ang tunay mong anak ay natagpuan na. Pero, hindi rin pwedeng pabayang mawala ng karapatan si Mingming. Ang mga taong tulad natin, mahalaga ang dangal. Siyempre, basta't sumunod lang siya. Kami, hindi namin siya pababayaan. Tinawag kita ng mama sa loob ng maraming taon. Wala kang iniwan sa akin na dangal, walang kahit kaunti. Miss Bai, saan kaya si Yaw Yaw? Hindi ko siya nakita. Base sa itsura niya, si Bayaw, siguradong kasama si Lishon. Kailangan ko abalayan sila. Sa ganitong mahalagang okasyon, si Bayaw kasama si Lishon. Nagkikipaglandian sana sa labas na yon. Mukhang si Lizzie na walang hiya. Matagal na may lihim na ugnayan sa pamilya Bai. Ma, gusto kong pumunta doon. Mag-ingat ka ha. Apa. Huwag kang mag-alala. Si Lian ay parang aso ko lang. Kailangan ko lang siyang konting paamuhin. Pag napaamo ko siya, magiging tapat siya sa akin. Pagdating ng panahon, ang mga bahagi niya sa kumpanya ay mapupunta sa atin. Ito si Bai at Lishon. Ang lapit naman nila. Halos maghalikan na. Lishon, para sa'yo, harapin ko pang hanga na si Lian. Nagpanggap akong gusto ko siya at inaakit ko siya. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Kapag natapos ng lahat, pakakasalan mo ako. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha mo na muli ang mga bahagi kay Lian, magpapakasal agad tayo. Ang ganitong uri ng live broadcast, hindi pwede ako lang malulunod sa hiya. Kailangan gumawa ng paraan para mahilang mga tao sa harap. Kailangan ko siyang lapitan para magawa yun. Mr. Fu, si Miss Lee na ito, gusto mo bang malaman ang lahat na nangyari? Tulungan mo siya. Sige po. Iginagalang kita. May nangyari. Anong meron? May nahulog sa swimming pool. Ha? Sige, mag-usap muna kayo. Titingnan ko muna. Tara. Mama, pumunta rin tayo para manood. Sige. Sino yon? Sino nahulog sa pool? Kuya Sean, dahan-dahan lang. Sige, bilisan mo. Huwag mo hayang pumasok sila dito. Tingnan natin. Mrs. Bai, sinong nahulog sa pool? Tingnan natin kung may tutulong tayo.
Miss Pai, upo kayong ganyan sa amin. Wag na, wag na. Anong gagawin ko ngayon? Katapusan ko na. May mga napalabas na tayo. Kuya Sean, dahan-dahan lang. Ang iyong kasambahay, bakit sa araw pa? Ginagawa ito sa loob ng bahay ninyo? Dito sa labas, maraming tao nagdaraan. Ganito na lang. Talaga naman padalos-dalos. Ako nang bahala sa insidente ito. Mas mabuti pang pumunta muna kayo sa banquet hall. Huwag sanang maepekto ng magandang mood ninyo. Sige na, huwag niyo nang tigasan ang ulo ninyo. Anong nangyari? Bakit ko narinig na may nahulog sa pool? Isang malaking misinterpretation lang yon. Kasambahay namin yon. Ginamit niyang manika at ang aso ni Yaoyao. Parang tayo na akala. Hindi ba't itinapon ko ng manika? Bakit nahulog din ang aso? Bakit tuloy ito ng langit sa akin? Sinong may gawa nito? Kumalma ka. Anong tunog na yon? Sino ang nandun? Napakalit mo nakapansin ito. Ngayong araw, siguradong ilalantad ko ang anak sa labas na si Lishon at ang relasyon niya kay Bayaw at tuluyan kong ibubuyang sila sa kanyang paraan. Si Kuya ay mawala ng pag-asa kay Bayaw at hindi na niya kailangang pakasalan ang Bayaw na matagal na kasama ni Lishon. Si Bayaw at si Lishon, nandun ba sila sa harapan? Wala. Wala kang marinig na tunog. Bakit ka nagtatakip? Lumayo ka dyan! Nanghahasik ng gulo sa salo-salo ng pamilya Bay. Parang ayaw niya na mabuhay. Tingnan mo! Huwag kang pumunta. Tara, tara. Gusto kong makita. Sino bang nanggugulo sa pamilya Bay ngayon? Yaw! Lishon! Kayo! Ikaw na tanong nila lang? May mukha ka pang umiyak? Tignan mo kung anong ginawa mong kaguluhan! Ang nangyari ngayon, kung hindi ito maayos na maayos, hindi lang mawawala sa akin ang reputasyon. Mapapagalitan pa ako ng pamilya Bay. Magkakaroon ng kaaway. Mr. and Mrs. Bay, ang pagkakamaling ito ay akin. Sa totoo lang, ako at si Yaoyao ay matagal na magkasama. Ngunit wala kaming pagkakataon noon. Bumisita muna ako sa bahay nila. Pag uwi ko ngayon, ihahanda ko ng dowry. Personal kong hihingi ng mga kamay niya. Nabunyag na ang tunay na mukha ni Bayaw. Si Kuya hindi na magiging tapat sa kanya at hindi na niya isasagapisyong bagay sa kumpanya o masaktan muli. Salamat kapatid. Salamat at pinakita mo sa akin ang tunay na mukha ni Bayaw. Mga bisita, humihingi kami ng paumanhin kung naging pabaya ang pamilya Bay ngayon. Mangyaring bumalik na kayo. Tara na. Ang nangyari ngayon ay malinaw na isang pakana na kung sino man. Huwag lang sanang malaman kung sino ang gumawa nito. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Mr. Fuji, pasensya na kung hindi maganda ang aming pagtanggap ngayon. Anong problema? Si Mr. Fu ay palaging malamig at walang puso. Bakit kaya ngayon naglaan siya ng oras para makasilip sa gulo? Zining, pagod ka na siguro ngayon. Bakit hindi ka muna magpahinga sa kwarto? Mamaya, ipapagawa ni Mama sa kasambahay ng masarap na pagkain para sa'yo. Nandun ang kapatid mo sa Sililaklatan. Sige po. Ma, bakit mo kami pinatawag? Tinawag ko kayo tungkol ito kay Zining. Tungkol sa narinig kong boses sa isip niya. Narinig yun siguro, hindi ba? Ibig mong sabihin, naririnig mo rin? Narinig ko rin. Habang pauwi kami matapos kong sunduin siya, narinig ko yun. Tungkol sa mga boses sa isip ni Zining, talagang kakaiba yon. Huwag na huwag niyong sabihin kay Zining at huwag niyong ipagsasabi sa iba. Kung may makaalam at may masamang balak, maaaring mapamag si Zining. Huwag ka mag-alala ma, hindi namin sasabihin. Kahit hindi natin alam kung bakit si Zining ay may kakayang makita ang hinaharap tungkol mas sa mga narinig nating boses, kailangan natin mag-ingat ng maaga. Ang lahat na nangyari ngayon sa pamilya Bay ay gawa ni Zining. Ginawa niya yan para tulungan si Kuya na mabagong takbo ng mga pangyayari. Huwag ka mag-alala ma, hindi ko yung tipo na basta-basta huhusga na walang dahilan. Alam ko, ang lahat ng ginawa ng kapatid ko ngayon ay para tulungan ako. Ngunit ang mga bagay na ito, hindi dapat hayaan na mag-isa lang isang babae na magtiis. Ang ating kapalaran ay dapat nating baguhin ng tayo rin. Mula ngayon ay tayo nang gagawa. Kailangan protektahan natin si Zining. Hindi na siya dapat pagkakautangan pa. At higit pa, hindi natin dapat hayaan si Zining. Oo. Sisikapin namin protektahan siya. Tungkol kay Zining, na kayong makita ang hinaharap at ang mga boses sa isip niya, kailangan nating itago ng mahigpit at huwag kailanman hayaan ang malaman ng iba. Kapatid, sasamahan kita ngayon. Ayos lang ba? Ay nako, napakadelikado na nangyari kahapon, kaya napagpasyahan ko sa panahong ito, hindi na ako lalabas. Tama nga, nakakatakot talaga. Bilang mga babae,
Kailangan natin ingatan ang sarili. Kung hindi natin alam kailan tayo malula kung mapagsamantalahan. Sa tingin ko, tama ka. Kung ganun nga, mananatili na lang ako sa bahay. Kasama ka. Hindi lalabas kahit saan. Okay ba? Talagang hindi ka susuko ha? Bini, ito nga palang hinihiling mo. Talagang galing ka sa probinsya. Kayang-kayang gawin ang marunong trabaho. Anong ginagawa mo? Siyempre, magtatanim ng bulaklak. Tama ate. Hindi mo ba sinasabi na sasama ka sa akin? Tulungan mo na lang ako. Ako ang nakakatandang ko anak ng pamilya Lee. Sino bang gagawa ng ganitong maraming trabaho? Mukhang hindi mo pa naintindihan. Ako ang tunay na nakakatandang anak ng pamilya Lee. Samantalang ikaw ay isang ampun lang. Ako ang tunay na anak? Ano ka? Hindi pa nakuha ang pera ni Matanang Linjing yan. Hindi pa pwedeng pagkita na ako ang tunay na anak ni Papa. Wala akong narinig. Aalis na ako. Kapag nakuha ni Papa ang kumpanya at pera ng pamilyang Lin at Lee at tinanggal na ang mama mo, ako nang magiging nag-iisang nakakatandang anak ng Lee. Mama! Zenning, halika, umupo ka sa tabi ni Mama. Narinig ko itong mga nakarang araw, palaging hinahanap ka ni Leming. Palagi siyang pumupunta sa akin, pero pagkatapos aalis na. Pangunahing dahilan pupunta sa akin ay dahilan lang dahil gusto niyang maloko ako. Kung bibigyan siya ng ganitong pagkakataon, huwag mong sisin ako kung hindi ito magamit. Tama, Zenning. May sasabihin si Mama sa'yo. Si Bayo ay nagkatagda ng kasal kay Lishun. Talaga ba? Ayos na yon. Ang mga nagmamahalan ay magkatuluyan din. Kaya si Kuya at si Bayo ay hindi na muli magkakaroon ng ugnayan. Pero kailangan pa nating bantayan sila at gumawa ng ibang parang para kay Kuya at kumilos laban kay Kuya. Mga Kuya, Mama, pasensya na. Alis muna ako na lang araw. Kuya, umalis ng kapatid natin. Hindi ba natin siya susundan? Hayaan na lang natin. Mabuti din makalabas siya. Sabi ni Mama, sa mga nakarang araw, hayaan natin siya lumabas ng 2 araw para makapagpahinga lang. Sir Fu, umalis si Miss Lee sa bahay nila. Pumunta siya sa bar at umorder ng mga male model. Bata pa siya, pero ang tapang niya na. Ate, uminom ka ng alak. Simula nang mailipat sa librong ito, hindi pa ako nagkaroon ng maayos na kasiyahan. Ako ay isang masikaw at masipag na empleyado. Walang oras para maglaro dito. Ang mama ni Limeng ay biyuda na ng maraming taon. Kahit na kay Lizen, may lihim na relasyon. Pero sa likod ng mga tao, marami na siyang lalaki. Ang bar na ito ay pag-aari ni Lishon. Madalas siyang maghanap ng lalaki para sa kanyang ina. Kahit si Lishon, sa labas, anak na labag sa batas ni Lizen. Hindi alam kung kay Junkie, dahil panak na lang sa kung anong lalaki. Huh? Guwapong lalaki. Maganda ang katawan. Papasayahin kita. Siyempre may pakinabang din kayo. Dahil sa nakakagulat na video na ito, mula ngayon, hawak na natin ang ebidensya para pamahalaan si Junkie. Ma, yung mga pinagawa mo sa akin, nagawa ko na lahat. Tunay nga naloko si Lishun, nawala lahat ng pera niya at tumiram pa siya sa labas na mataas na interes. Ngayon, marahil umiiyak na siya at pupunta kay Lizen. Wala ng perang pamilyang Lee. Pinapalakas pa rin ng pamilya Lee ang pamilya Lee. Hindi na kasing lakas ng dati. Babalik ng kapatid ko na babae. Sa bagay na ito, baka hindi mo siya matapakan. Mapapatunayan niya rin ito. Hindi naman siya parang gintong Maya. Ang kapatid mo ngayon, sobrang tapang. Asawa ko! Asawa ko, may malaking problema. Nag-invest ako sa isang proyekto at nalugi ng 50 milyon. Alam mo naman, walang sapat na liquid na pera sa kamay ko. Makipag-usap ka muna sa pamilya Lin para makahiram ng 50 milyon. Wala akong 50 milyon. Sa mga panahong ito, ang pamilya Lin palaging tumutulong sa pamilya Lin. Ngunit hindi kasing lakas ng dati. Ang shares ng pamilya Lin, hindi ba meron kang 20%? Baka pwede mong ibenta ang ilan para kumita ng ilang milyon para maibalik ang kulang. Tayo bilang mag-asawa, hindi ba sa'yo rin ang kumpanya ng Lee? Bakit hayaan mong masisira ito? Sabi ko nga, wala akong pera.
Wala. Parang ayaw mo talagang ibigay. Tayo bilang mag-asawa, ganito ba patatruhin ang sarili mong asawa? Ang tigas naman ng puso mo. Wala akong 5 milyon. Pero, ibebenta ko lahat ang alahas ko. Dapat aawat niyo ng mga 5 milyon. Pero may kondisyon ako. Gusto kong makipaghiwalay. Hiwalay? Basta pumayag ka sa diborsyo, ang 5 milyon niyon, mapupunta sa'yo. Imposible. Hindi ako papayag sa hiwalayan. Simula ng pagkasalan mo ako, bahagi ka na ng pamilya Lee. Ngayon, ang perang ito, kahit ayaw mong ibigay, kailangan mong ibigay. Kung ayaw mong makipaghiwalay, ang anak mong ipinaglin sa labas, baka maputulan ng kamay o paa ng mga nagpautang. At sina Junkie at Liming, hanggang kailan pa sila maghihintay para makaangat? Anak sa labas? Ano bang pinagsasabi mo? Si Junkie ay hipag ko. Anong kinalaman niya sa akin? Ako ba nagsisinungaling? Ikaw ang mas nakakaalam niyan. Kung gusto mong si Junkie at ang anak mong sa labas ay mananatiling ligtas. Kung ganon, magpakabait ka at pirmahan mo ang kasunduan ng diborsyo. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo kung anong ibig sabihin ng lahat ng pinaghirapan mo ay mauuwi sa wala. Paano mo nalaman ang mga bagay na yon? Kailan mo pa nalaman? Sige. Pag-iisipan ko. Nakuha na natin ang video. Anong dapat natin gawin para sila mismo ang makatikim ng bunga ng kasamaan nila? May lalaking may hawak ng gamit mo. Siya ang boyfriend mo. Ako? Mr. Fu, kakalap lang na balita ng mga tao natin. Mukhang may problema na naman si Miss Lee. Anong problema? May hawak si Fuyo na pulseras ni Miss Lee. At sinabi niyang ginamit daw siya ni Miss Lee. Tapos iniwan lang. Gusto niyang pakasalan. At ngayon, nakakagulo siya sa bahay ng mga Lee. Gusto niya na bang mamatay?